Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. At purihin po ang Diyos dahil patuloy po nating inaayos ang ating live streaming. Yung una pong live stream, if I'm not mistaken, ay nag-down. So, i-delete na lang po natin yon at ito po yung ating i-share. So, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating prayer meeting. And as we begin, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 51 verses 10 to 11. Again, Psalm 51 verses 10 to 11. Sabi po, ito po ay isinulat ni Haring David bilang panalangin at pagsamo sa ating Panginoon, at nawa ito rin po ang ating maging panalangin. Sabi po ng verses 10 to 12, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Dahil po sa ating kalagayan ngayon, and even sa araw-araw po nating buhay, madalas na ang ating kagalakan sa ating kaligtasan o kagalakan sa ating Panginoon ay madalas pong nawawala dahil po na rin sa ating kakulangan, sa ating spiritual na disiplina, sa mga kasalanan na hinahayaan po nating sumira sa ating ugnayan sa Diyos. Ngunit ang Diyos po ay puno ng biyaya at nais niya na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya. Sa atin po na mga nanlalamig, nangihina, at tila hindi ganun kaganda ang ating spiritual journey sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan. Ito po nawa ang ating maging panalangin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And verse 12, Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Ang Diyos po ay makapangyarihan. He is a God who restores sa kabila po ng ating mga kasalanan, kakulangan, at panghihina. So, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ngayong gabi kami ay tunay na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon, na madalas ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay patuloy na nadadaya ng kasalanan ng mundong ito, Panginoon. And this night, this moment, we pray that you make in us a clean heart, pure heart, Lord, and restore to us the joy of our salvation. At tunay, sa pamagitan ng inyong salita, tunay kaming mapaalalahanan at tumugon kami palagi ng may pagsunod, pagsamba at pagtitiwala sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming prayer meeting ngayong gabi. Magbigay po ito ng kapurihan sa inyo at tunay na maging pagkapala sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And as we sing, yung atin pong prayer ay iawit po natin ito, Revive Us Again. Tayo po'y umawit, Revive Us Again. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory, revive us again. We praise Thee, O God, for Thy Spirit of light, who had shown us our Savior and scattered the night. Hallelujah, Thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory, revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who had borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, Thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory,
revive us again. All glory and praise to the God of all grace, who has brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Tayo po ay patuloy, ihanda natin ang ating puso at isipan muli sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi po muli sa atin ni Pastor Ben Sandoval. Okay, magandang gabi po. At tayo po ay narito na naman sa ating prayer meeting. At patuloy po akong umaasa na tayong lahat ay nasa ligtas na kalagayan. At tayo po ngayon ay nasa chapter 11 and 12 na ng ating pinag-aaralan, ang aklat ng Isaiah. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay The Branch, the Banner, and the Ballad, the Savior, the Streamer, and the Song. At ang pagbabatayan po natin mga talata, ang una po ay nasa chapter 11 verses 3 at 11b na ganito po ang sinasabi: magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya hahatol batay sa nakita niya o narinig sa iba. Sa araw na iyon, muling gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pauwiin ang mga natitira sa mga mamamayan niya. Sa chapter 12 po, verses 2 and 5, ay ganito naman po ang sinasabi: kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin at kayo ang aking awit. Kayo ang nagligtas sa akin. Umawit tayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong mundo. Tayo po ay sandaling manalangin. Pahinaming Diyos, amang makapangyarihan, sa gabing ito, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo at humihiling na patnubayan mo po kami sa pag-aaral na ito. Ang iyo po ang banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, nang sa ganun po ay maging malinaw sa aming pangunawa ang mga salita mong aming pagbubulayan ngayon. Muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang una pong bahagi ng ating pag-aaral ngayon ay sa chapter 11, verses 1 to 9. The branch is the Savior. Ito po yung usbong sa ugat ni Haring David na napag-aralan na natin ng mga nauna nating live streamer. At sa verses 1 to 5 po ay sinasaad lang doon na ang ating tagapagligtas at ang ay siya rin nating makatarungang hukom. So napag-aralan at napatunayan na natin na ang ipinangakong Mesiyas, ang ating Emmanuel, ay ang Panginoong Jesus.
nanatili sa kanya ang Espiritu ng Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Diyos. Mga katangian ng isang kahangahangang hukom, ng isang kahangahangang tagapayo. So, habang nagkakaroon po tayo ng kamalayan sa ating mga kahinaan at pagiging makasalanan, doon po natin lalo namang nakikita ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. At isang malaki pong kagalakan na malaman na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo ay kanyang tinanggap, inaruga, at patuloy na hinuhubog patungo sa wangis ng kanyang anak. At nakita po dito na isa sa naiwang katangian sa kanyang anak ay ang takot sa Diyos. So huwag po nating ipagkamali na isang kahinaan ng anak ang magkaroon ng takot sa Diyos. Sa kung ang anak na walang anumang kahinaan at kasalanan ay nagkaroon ng takot sa Diyos, mas lalong higit na tayo ay magkaroon ng takot na ito. Sa ano ba ang takot na ito? Ang sinasabi po dito, yung pagkatakot sa Diyos ng anak at natin ay ang pagkakilala sa kanyang kabanalan at kapangyarihan, at ito ay nagdudulot ng kapayapaan at katiwasayan. Ang sabi po ng Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ang pasimula ng kaalaman, pero ayaw sa karunungan at pangaral ang mga mangmang. At kay Job po sa chapter 28 verse 28, ang pagkatakot sa Panginoon at paglayo sa kasamaan ay karunungan at kaunawaan. So, ang takot pong ito ay ang malaman na sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos, baka talagang hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Kanya dahil sa ating pagiging makasalanan. At ang una pong dulot ng kasalanan ay ang takot. So ito po yung ibig sabihin. Hindi katulad ng mga hukom dito sa lupa na naghihintay pa ng mga saksi na magpapatunay sa mga pangyayari at sila ay humahatol ayon lang sa patotoo ng mga saksing ito kahit hindi nila alam ang buong kaganapan. Ang ating pong hukom at tagapagligtas ay alam ang lahat ng pangyayari, alam ang lahat ng batas, at hindi po siya hahatol ayon lang sa kanyang narinig sa iba. Siya po ay hahatol na makatarungan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kortesiya na, disiplina pa. Hindi po. Wala pong palakasan sa kanyang paghatol, walang pagtatangi. At sa verses 6 to 9 po, ay ang paglaganap ng kapayapaan sa buong mundo. Tunay na larawan ng ganap na kapayapaan ang darating na kaharian ng Diyos. Nang sumampalataya tayo kay Jesus, ay nilinis tayo sa lahat nating karumihan at ginawa niyang tahanan, at tayo ay magkakasamang naging bahagi ng kanyang kahariang ito na walang iba kundi ang kanyang iglesia.
At saka nakikita ba ang ganap na kapayapaan ito sa LCC? Dapat lang. Sapagkat ang ulo natin at lalasapin din ito balang araw ang maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating magpahanggang ngayon ay naghihirap at dumaraing ang buong kalikasan. So nasasabik na tayo na mahayag ang anak ng Diyos, ang maibalik tayo sa dati nating kalagayan. Ang tinutukoy lamang po dito ay yung kalagayan ng ating katawan noon na walang kamatayan ay nagkaroon ng pagkabulok, nagkamatayan nang pumasok ang kasalanan. At sapagkat tayo ay nakadisenyo sa pangwalang hanggan, yung pong dinadaing ng katawang ito ay magkaroon na mapalitan na tayo ng katawang pangwalang hanggan. Para po sa ganap na kaunawaan, basahin po natin sa ating devotion mamaya yung 1 Corinthians 15. So, hindi na po tayo masyadong magtatagal dyan at inaasahan ko pong babasahin ninyo ang 1 Corinthians 15. Sa verse 10 to 16 po naman ng chapter 11 pa rin ay ang the banner, the streamer, ang wagayway ng pagtitipon, magsiuwi na kayo. Ang buong kabanata po ng chapter 11 ay tumutukoy tungkol kay Jesus. Sa una pong mga talata na ating binasa, ito po ay bilang ang sanga ni David. At sa huling mga talata po ngayon ay bilang isang bandila, a banner. So ang bandila po ay sagisag ng bawat kaharian noon na magiting na iwinawagayway bilang tanda ng pagkakakilanlan at hudyat ng pagtatagumpay sa digmaan. Ang Mesiyas ay kinakatawan ng bandila kung saan sa wagayway nito ay magsisibalik ang mga nangalat na mamamayan sa maraming dako. Kung nangyari ito sa panahon ni Propeta Isaias, higit pong mangyayari ito sa pangmalawakan sa darating na araw. Mabubuong muli ang nahating bansa, magkakaisa sa malakas na pagsasama-sama at pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal po sa bayan ay isa ring makadiyos na katangian. Kaya kung naano natin sa ating TV ngayon na tangkilikin natin ang ating sariling produkto, iyon po ay pagmamahal sa bayan. Pagtulong sa mabilis na pagbangon ng ating ekonomiya. So ano po yung aral na makukuha natin dito? Ang krus po ni Kristo, ang paraan ng Diyos upang makasama niyang muli ang mga taong nawalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Ang sino mang nagtitiwala sa krus ay magbabalik loob, ang mga may takot sa Kanya, ang mga kumikilala sa Kanyang kabanalan at tumatanggap na sila ay makasalanan. Nung panahon po na ang ating mga ninuno ay naglalakbay sa wilderness matapos silang palabasin sa bansang Ehipto sa pagkaalipin ng 400 taon, ay patuloy pa rin po ang kanilang pag-angal, pagrereklamo kay Moses, sa Diyos, sa mga nararasan nilang paghihirap, at lagi nilang ninanais na mabuti pang bumalik sila sa pagkaalipin sa Ehipto, at dahil po dito ay nagalit ang Diyos at nagpawala siya ng mga ahas at marami pong namatay, makakamandag na ahas.
at lumapit ko kumeses ang mga at sa Diyos ang mga taong ito nagsisi at na humingi ng tulong kay Moses at humingi po ng tulong si Moses sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa mga bilang 21:8 ay gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sinumang kinagat ng ahas at titingin sa tansong ito ay mabubuhay. Iugnay po ito natin sa sinabi ni ating Panginoong Jesucristo tungkol sa Kanya sa Juan 12:32. At ang sinasabi doon, kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Yung pong kapag itinaas na, kapag ipinako na siya sa krus, ay ilalapit daw niya ang lahat ng tao sa Kanya. Kaya katulad kung paano lumapit ang mga tao sa tanso, sa ahas na tanso at ang tumingin doon ay nabubuhay, yun po ang sinumang sumampalataya sa kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi po naman ng awit 60 verse 4 ay nagtaas kayo ng bandera, pareho po yun. Para sa mga may takot sa inyo, para makaiwas sila sa mga pana ng kaaway. So ano ba itong mga pana ng kaaway na ito? At nung kasama po ito, ang pananggalang po dito ay kasama doon sa Efeso 6 na ang the armor of God, yung shield of faith na tinatawag. Ang sabi nga ng Efeso 6:16, bukod sa mga iyan, sanggahin ninyo ang pananampalataya, ang mga palasong nagliliyab na itinutudla ni Satanas. So ano pa? Sa ibang salin po sa Tagalog ay direktang sinabi na sa mga tukso para mahadlangan nyo ang mga tukso na inihahatag ng dyablo. So sa pamagitan po ng pagtingin sa kabanalan ng Diyos sa ating pananampalataya, mapapagtagumpayan natin ang mga tuksong walang tigil na inilalatag sa ating harapan ng dyablo araw-araw sa bawat sandali. Yan po ang kabuuan ng chapter 11 at sa chapter 12 po naman 1-6 ay the ballad, the song of salvation. May galak na sumasalok sa bukal ng kaligtasan. Pagpapahayag ng pagpupuri, pasasalamat ng mga nalalabing lahi ng Israel sa dakilang pagliligtas ng Diyos. Walang hanggang pagluluwalhati sa kanyang pangalan. At sa verse 3 po, mayroong bahagi doon na kung paanong ang malamig na tubig ay nagbibigay kagalakan sa mga nauuhaw, makikita po natin na ang tubig ay kalimitang sumisimbolo sa banal na espiritu. Siya ang tubig na nagbibigay buhay ayon sa Panginoong Jesucristo sa Juan 4:14. Sabi, subalit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal sa loob niya na patuloy na bubukal magpakailanman. At noong pong piyesta nagdiriwang sila ng piyesta ng tabernakulo, yung po'y pagpapahayag naman ng mahabang paglalakbay ng ating mga ninuno noon sa ilang, sa wilderness, matapos silang palabasin sa Ehipto, kung saan sila po ay patuloy na pinapatnubayan ng bato na binubukalan ng tubig na inumin
At ang pinaka-highlight po doon ay yung pagkahati ng tubig, ng dagat, kung saan ay malaya silang nakatawid at pagkatapos ay nilunod naman ang mga kabayuhang kawal na sa kanila ay tumutugis. So, ito po ay kalimitan. Kaya nga po ang sabi ng Juan 7:37 and 38, pagkat nang sumapit ang huli at pinakamahalagang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Lumapit sa akin ang nauuhaw at uminom, sapagkat wika nga ng kasulatan, aagos ang mga bukal ng tubig mula sa loob ng taong sumasampalataya sa akin. So nakita po natin na ang lahat ng hula tungkol sa ating Emmanuel ay halos natupad na ang unang bahagi. At ito po ay yung pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pagkaligtas sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. At yung kaligtasan pong iyon ay hindi naman natapos lamang sa ating pagiging ligtas. Paulit-ulit pong sinasabi ng mga talatang 1-6 na ipahayag ninyo sa pamagitan ng awit. Ipahayag ninyo sa buong mundo ang dakilang pagliligtas ng Panginoon. At ang bawat Kristiyano po at naniniwalang siya'y ligtas, pagkatapos pong maligtas, meron na po tayong obligasyon na ipahayag kung hindi man sa buong mundo, kung hindi man sa buong barangay, magkaroon naman tayo ng lakas na ipahayag ito sa ating buong sambahayan. At ngayong nasa atin na ang banal na Espiritu, ipamahagi natin ang tubig na ito sa mga nauuhaw sa katotohanan sa ating kapaligiran. Bawat talata po na may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating kaligtasan ay naglagi pong nagtatapos sa ating obligasyong ipahayag ito sa mga taong nangangailangan. At umaasa po ako sa patuloy nating pag-aaral nito, tayo ay magkakaroon na ng lakas ng loob at initiative na sumunod sa panawagang ito. So tayo po'y manalangin. Pai naming Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na nararapat naming ipahayag sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo sa amin ng aming mga obligasyon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po, Pastor Ben. At gaya po ng sinabi ni Pastor Ben, sa tuwing ang lumang tipan po ay naghahayag ng kaligtasan, ito po ay lagi nakaturo kay Kristo at nagtatapos po palagi sa ating pribilehiyo at responsibilidad na ipahayag po ito sa buong mundo. So tayo po ngayon ay dadako na po sa ating mga pananalangin at palagi po nating alalahanin na ito pong ginagawa natin every prayer meeting kahit po sa pamamagitan lamang ng live streaming. Ito po ay disenyo ng Diyos, no? Tinakda ng Panginoon na kahit sa pamamagitan ng live streaming ay nagkakaisa po tayo. At nakikita po natin kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan po ng panalangin ng Kanya pong
iglesia. So patuloy po nating uunahin yung ating panalangin sa adoration, sa pagkilala na yung ating Diyos na pinapanalanginan ay makapangyarihan at nagpapanatili ng lahat. Pangalawa po, yung paghingi natin ng tawad sa ating Diyos, knowing na tayo po ay pinatawad na ng ating Diyos. Marapat lamang na tayo ay maging sensitive sa ating kasalanan at patuloy na mamuhay ng may pagtalikod dito. At of course, pasasalamat, thanksgiving sa lahat po ng pagpapala at answered prayers na ibinibigay at pinaparanas po sa atin ng Panginoon. And lastly, yung supplication. So, sanayin na po natin yung ating pananalangin na ganun po ang form, yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and sa supplication. Ang supplication po natin, palagi po nating ipanalangin ang patuloy po na probisyon at proteksyon sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa LCC family, sa mga may karamdaman, may mga pangangailangan, at ipanalangin po natin ang ating bansa, ang ating gobyerno, and ultimately, panalangin po natin ang ating iglesia na patuloy po tayong gamitin sa gitna po ng pandemic, ay patuloy tayong magamit na ipahayag yung kaligtasan po na ating naranasan at yung kaligtasan na iyon ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Yesus. Magkasabay po yun, yung ating patuloy na pagsusumikap, katapatan sa paghahayag ng salita ng Diyos at patuloy din na pagdidepende sa Kanya sa pamamagitan po ng ating palagi ang pananalangin. So, with that being said, bibigyan ko po kayo ng oras muli, ng ilang minuto para po sama-sama kayo po na nasa inyong tahanan, kasama ng inyong pamilya ay pumikit ng sandali at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Again po, adoration, kilalanin natin kung sino ang Diyos, confession, patuloy na paghingi ng tawad, sunod po ay pasasalamat sa lahat ng mga kasagutan niya sa ating pananalangin at patuloy na pagpapala, and of course, yung atin pong mga kahilingan. Tayo pong lahat ay manalangin, and after a few minutes, i-close ko po tayong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, muli kinikilala namin ang inyong pong kapangyarihan, kadakilaan o Diyos. Ikaw po ang may lalang ng lahat. Ikaw po ang may kapangyarihan na nagpapanatili sa lahat ng bagay. Ang buong universo, Panginoon, ang aming mga physical na pangangatawan, ang lahat ng ito ay nakapasailalim sa iyong kapangyarihan o Diyos. Kaya po patuloy na kami ay mananalangin ng may pagtitiwala o Diyos sa iyo. And also, hindi lamang ikaw ang Diyos na makapangyarihan, kundi Diyos din ng katarungan at kabanalan. Kaya po, kami na mga makasalanan ay nagkaroon lamang ng maayos na ugnayan sa iyo dahil lamang sa sakripisyo, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Kaya po dahil kami ngayon ay tinanggap mo na, napatawad mo na at inari mong ganap dahil kay Kristo, marapat lamang na kami ay mamuhay ng may kabanalan. Lalo na kami na bilang isang iglesia na iniligtas mo at pinalaya mo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Tulungan mo kami na sa bawat araw ay maipamuhay ang katagumpayan na ito
sa aming mga buhay. Talikuran patuloy ang kasalanan, ang takbo ng mundong ito, at patuloy na sumpungin ang kabanalan po ng inyong kaluwalhatian. And also, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala na amin pong nararanasan at natatanggap sa bawat araw. Naranasan po namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamagitan po ni Kristo, at hindi lamang po yun, patuloy po kayong nagiging tapat sa amin pong mga panandaliang pangangailangan, sa aming temporal needs, Lord, sa aming mga physical needs, sa pagkain sa bawat araw, sa tahanan na aming tinutuluyan, sa pag-iingat sa amin, O Diyos, sa bawat sandali. Maraming salamat din sa mga ka-churchmate namin, Lord, na may karamdaman na pinagaling ninyo. Maraming salamat sa mga prayer request namin na patuloy nyo pong tinutugon, Panginoon. At kaalinsabay nun, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa patuloy niyong pagpo-provide sa amin ng live streaming na ito sa tahanan po ng Fametangco family, na patuloy, Lord, na ginagamit mo upang magdaos ang LCC event via live stream. Salamat po kay Pastor Ben, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, kay Kuya Ray, kay Kuya Echo, Panginoon, even Sister Needs, ang kanilang buong pamilya na sinusustain mo kami, Panginoon, na narito at patuloy, Panginoon, na nagagamit mo para po sa inyong gawain. Salamat din, Lord, sa gift of technology na mahirap man ito, Panginoon, but we know, Panginoon, na patuloy nyo kaming tutulungan na ma-improve ito, hindi lamang para sa LCC, kundi sa patuloy pong pag-abot sa maraming tao sa pamagitan po ng social media. At nawa maging kabahagi ang buong LCC na ibahagi ito sa Facebook, ibahagi po ito sa social media, dahil alam namin na marami po ang naabot nito. At naniniwala kami na walang imposible sa iyo, at tunay na makapangyarihan ang iyong salita, ang mabuting balita upang magligtas ng mga taong wala pa kay Kristo. And also, Lord, we continue to give thanks sa patuloy niyo pong pag-sustain sa aming mga matatandang kapatid, Lord God, na alam namin prone sa karamdaman, and even sa mga bata naming churchmates, sa mga sanggol, Panginoon. Pasasalamat dahil sa dami-dami, Panginoon, na apektuhan ng COVID, you are protecting us by your mercy and your grace. And as we continue, Lord, to give thanks, also patuloy rin kaming humihiling po na ipagpatuloy ninyo, O Diyos, ang inyo pong patuloy na pag-provide sa aming mga pangangailangan at pagprotekta sa amin mula po sa COVID-19 and even sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Hinihiling din po namin sa inyo, O Diyos, ang inyo pong makapangyarihang pagkilos sa mga kapatid namin na may karamdaman, even, Lord, sa mga maliit na bata na may ubo, sipon o lagnat, Panginoon, and even sa amin na sa pabago-bagong panahon, umuulan, Panginoon, minsan sobrang init. We pray na patuloy niyo po kami bigyan ng malakas na kalusugan mula po sa matatanda hanggang sa pinakabata po sa amin. Dalangin din po namin, Lord, ang inyo pong provision, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, Panginoon, and even sa mga nagtatrabaho, patuloy niyo pong i-sustain ang kanilang kalakasan. Ingatan niyo sila, lalo na po sa mga bumabiyahe pa, sa mga nag-i-stay sa kanilang mga dorm, and even, Lord, sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan po ng aming mga kapatid. Nawa, Panginoon, ay i-sustain niyo po ito upang nang sa ganon sila, ang aming mga kapatid, ay patuloy, Panginoon, na magkaroon ng trabaho para po tugunan din ang kanilang mga kailangan at sa kanila pong pamilya. Patuloy rin po namin hinihiling na ang inyo pong mabiyaya at makapangyarihang pagkilos sa amin pong gobyerno. Lord, tunay na ikaw lang talaga ang aming pag-asa. At naniniwala kami na ayon po sa inyong kapangyarihan, sa inyong pamamahala, ay hinayaan nyo po, inalaw nyo po, pinahintulutan nyo ang aming gobyerno na sila ang maging leaders namin. That's why, imperfect as they are, we pray, Lord, that you will grant them wisdom and compassion mula po sa aming presidente hanggang sa mga barangay officials, Panginoon. Patuloy, Lord, na maging patient sila. Kami rin ay maging patient bilang mga mamamayan at gawin kung ano ang dapat, Panginoon. Muli, gawin kung ano ang dapat. Ang katapatan sa gobyerno, Panginoon, ang patuloy na maghari at
naniniwala kami, Lord, nothing is impossible. Kaya po pinapanalangin namin ang mga bagay na ito. Marami pa po kaming mga kababayan ang hanggang ngayon ay tunay na naaapektuhan sa crisis na ito. Kaya po, bilang isang iglesia, alam namin na responsibilidad namin ipanalangin ang bawat isa. Sa amin po mga frontline workers na walang sawa, Panginoon, na nakikita namin even sa social media, marami sa mga frontline workers ang talaga namang sobra ang pagod, Panginoon, yung sakripisyo sa kanilang pamilya. And even maraming mga frontline workers ang nagiging nagka-positive na sa sakit na ito, Panginoon. Kaya po hiling namin sa lalong madaling panahon, yung trial po na ginagawa sa mga vaccine sa buong mundo, even sa aming bansa, ay maging sa lalong madaling panahon ay maging available po ito, maging makatulong po sa patuloy na pagbalik ng aming ekonomiya. Again, Lord, hindi po kami magsasawang manalangin sapagkat alam namin na sa aming pananalangin, Ikaw po ay tumutugon. Sa amin pong mga kapatid, sa amin pong lahat, na marahil sa tagal-tagal na po ng quarantine, ng lockdown period, kami po ay tila na nakaka-adapt na, even nagsasawa na sa mga balita at nagiging impatient. Lord, we pray na sa tulong ninyo, O Diyos, makita sa aming mga buhay ang bunga na banal na Espiritu, Panginoon. Na sa gitna po ng mga pangyayari, patuloy niyo po kaming patatagin. Ang amin pong pagtitiwala, ang amin pong ugnayan at relasyon sa inyo ay patuloy na mas mapalalim. Ang lahat po ng mga Kristiyano, Panginoon, ay maging gising, maging patuloy na matatag, prioritizing our communion with you, and also, sa lagi mong pagpapaalala sa amin, na we are witnessing, Lord, that this old creation, this world is perishing. Mawawasak, Panginoon, ang mundong ito. Ang aming mga pisikal na pangangatawan ay masisira.